Gulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, nakita po natin mga kabunyog, isang tawag lang ni Duterte sa mga sindikato ay talagang nagbibigay po agad ng pera. Ha? Yan po yung nalaman natin sa affidavit ni Ramil Madriaga. So, ganito pala katindi. Ha? Kumbaga sa akala natin ay sa pelikula lang yung mga ganung galawan, ano, na inuutusan po na ito ay pupuntahan mo itong mga tao na to at kukunin mo ang pera. So ganun po yung naging kwento o salaysay ni Ramil Madriaga. Ngayon, ang tanong po dito, sino-sino po ba to na mga personalidad na sinasabi nating mga sindikato na nagpondo po o nagbigay ng pera para sa kampanya ni Sara Duterte. At yan nga, ang pinaka-witness dyan ay si Ramil Madriaga dahil siya po yung kumukuha ng pera. At lahat ng ito ay sa utos ni Digong. No, mga kabunyog, mga kababayan. Isa-isahin po natin. Una po, sinasabi dun sa salaysay, may kinausap si Duterte na isang tao. O yan, sabi nating sindikato, itong si yung grupo ni Lin Weixiong. O, lumalabas ganun po dahil inutusan ni Duterte si Madriaga na kunin yung 175 million. Ha? 175 million, isang deal lang po yan. Ang sinabi ni Duterte, imimit mo itong tao na ito sa isang lugar, kunin mo ang 175 million. At yun nga, pagdating ni Madriaga, I think sa isang mall, sa parking lot, no? Somewhere. So, kinuha niya po yung 175 million. At dun sa abutan ng pera, ay nandun po si Lin Weixiong. Yun. Sino ba tong si Lin Weixiong? Mas kilala po ito sa tawag na Alan Lim. At si Alan Lim po ay involved or hindi lang involved, big boss po, chief financial officer po ng Parmalee Pharmaceuticals, no? Ito pong kumpanya na ito, itong Parmalee, ha? Ito po yung inimbestigahan ng Senado dahil po sa bilyong-bilyong kontrata sa gobyerno nung panahon ng COVID. Parmalee. Tinawag na nga po itong Parmalee scam. Dahil nga po ang nakuhang kontrata nito sa gobyerno ay umabot ng 11 billion. 11 billion po ang mga nakuhang kontrata nito sa gobyerno nung panahon ng COVID. Ha? Ang paid-up capital po nitong Parmalee ay 625,000 lang. Imagine nyo, ha? Wala pang 1 milyon, pero nakakuha ng 11 billion na kontrata sa gobyerno nung panahon po ng pandemya. Ha? At sino nga po ang kausap dyan nila Duterte? Ito pong si Lin Weixiong or alias Alan Lim. Ha? Alam nyo, itong sindikato na ito, mga kabunyog, mga kababayan, konektado kasi ito. Ha? Mula sa Parmalee, drugs, pogo, smuggling. Sila rin, iisa po ang sirkulo. At ang pinaka-backer nila ay walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Ito po yun, ha? Again, hindi ito pagbibintang. Ito'y dokumentado. May mga media report dyan. May mga NBI report, PIDEA, kahit po sa ibang bansa na humahabol po ng mga tinatawag na transnational crime. Itong sirkulo ng mga taong ito ay sila din po yan. Drugs, pogo, smuggling, Parmalee, meron pang kidnapping, so napakatindi, torture. Pero anyway, ang pinopokusan po natin dito, yun nga,
nung kinuha ni Madriaga yung pera, 175 million, sa utos ni Rodrigo Duterte, nandun si Lin Weishong o si Alan Lim. Alan Lim. Asawa po ito ni ni Rose Nono Lin, yung tumakbo po na congressman diyan sa Quezon City. Ha? Yung sinasabi itong si Rose Nono Lim nung iniimbestigahan to, bigla na lang nagkaroon ng sports car sa kanyang garahe. Isang umaga. Ganyan po yung mga kwento dyan. At itong Parmali, ito po yung sangkot sa pagbili ng mga overpriced po. Ha? Overpriced po yung binili ng gobyerno dito na mga face mask, face shields, mga medical PPEs, mga testing kit. Kung hindi po overpriced ay palpak. At yung iba mga expired or malapit na ma-expired, ano? So yan po. At ang nagtataka tayo dito, talagang magic ang ginawa nila sapagkat lang ito 625,000 paid up capital po na kumpanya. Kumbagay napakaliit na kumpanya pagdating sa kapital pero nakakuha nga ng 11 billion. At yan ay sinentro nila yung mga kontrata na yan dun sa DBMPS, yung Department of Budget and Management Procurement Service. Sinentralize po, pinag-isa po lahat ng mga pagbili ng gobyerno sa COVID, yung government procurement para sa COVID sentro dyan sa DBMPS. At ang namumuno po dyan si Lloyd Christopher Lau, na tao ni Bongo. O, di ba? Tao po yan ni Bongo sa kanyang opisina sa SAP nung siya ay Special Assistant to the President pa, dinala nila dyan sa DBMPS. Yan po yung kasabwat naman dyan sa pagkuha ng kontrata ng Parmali. O, di ba? Pag nanakaw sa kaban ng bayan yan sa panahon ng COVID. O, ito po yung recorded. Kaya nga, na-require pa yung tao niyan, bumili ng face shield, may face mask na. Pinagkakwartahan ng tao, di ba? So, itong Parmali ang supplier, na kumontrata sa gobyerno. Bukod po diyan, meron din isa pang tinawagan si Duterte, no? Matindi si Duterte, no? Patawag-tawag na lang. Bukod dun sa 175 million. Sabi ni Duterte, kung kulang pa yan, kamusta na ba? O, Ramil, kamusta na ba ang kampanya ni Sara? O, kulang pa ba yan? O, may tinawagan si Duterte na isa pang sindikato. Ito naman, ang ibinigay, 100 million. Isang deal lang po ni Digong yan. O, tinawagan, inutusan uli si Madriaga. O, Madriaga, kunin mo tong pera, 100 million. Kanino naman po kinuha ang pera? Dito naman po sa tinatawag na Maestrado Lim. O, Maestrado Lim. O mas kilala po ito na Antonio Maestrado Lim. At yan po ay kinikilala rin bilang si Tony Yang. O, sino si Tony Yang? Ito ay kapatid ni Michael Yang na economic advisor ni Duterte. Mamaya na po tayo kay Michael Yang. Sino ba tong si Tony Yang? Ito po ay negosyanteng Chino na sinasabing Pilipino siya kasi may peking birth certificate ito. Mga fake birth certificate, no, involved siya diyan. May mga negosyo to sa Cagayan de Oro, diyan sa Mindanao. Cagayan de Oro. At ang mga kumpanya nito ay involved or may link, may connection po sa Pogo. O, di ba? Itong si Tony Yang, nakapatid ni Michael Yang. Bukod po diyan, ito mismong si Michael Yang ay nagpopondo rin po dun sa kampanya ni Sara. So si Michael Yang na isang in-chief, economic advisor ni Duterte, ayan po recorded, economic advisor, na nung una pa nga, dinay ng Malacanang yan, pero nabuking din bandang huli. Ito namang si Michael Yang ay involved sa drugs, droga po, diyan sa may Davao, yung sinasabi nila Las Cañas na pagawaan ng shabu. Pagawaan po ng shabu. Ibinulgar po ni Las Cañas yan. So ang mga kasosyo naman dito ni Michael Yang, yan din sila
Sila rin yan eh. Sila Tony Yang, Alan Lim, sila Charlie Tan, Sammy Uy, diyan po sa Davao. Davao Group po ito. So ito po ang nagpondo sa kampanya ni Sara, yung tinatag ni Madriaga, yung isip. Inday Sara is my president, na eventually naging vice president, ano? Yang isip na yan. Kaya nga matindi, no? Makikita po natin dito na itong mga sindikato ng Parmali, Pogo, drugs, drug trade, iisang sirkulo, yan po ang hiningan ni Duterte ng pera para sa kanyang anak na si Sara Duterte. O di ba mga kabunyog, mga kababayan, napakaliwanag po niyan. Kaya makikita natin dito yung mga nauna nating nalaman, mga unang investigasyon ng NBI, at itong mga ito ay involved din tong sila Lin Wenxiong sa mga transnational crime, kahit po sa Cambodia, sa Taiwan, mga hinahabol po ito ng gobyerno. Pati sila Alice Guo, connected na rin dito sa grupo nila Michael Yang na to, nila Alan Lim, yung Pogo, nila Roque, drugs, meron pang kidnapping po dito na nangyari, money laundering, so ang dami, kumbaga ang krimen nila po ay konektado na eh. So masasabi natin ito'y isang malaking sindikato na nag-operate po nung panahon ni Duterte, at ang kanilang godfather, ang kanilang padrino, ang kanilang patron ay walang iba kundi si Digong. Ayan po yung nasa picture, makikita ninyo. Yan po si Michael Yang. Ito pong nasa pangalawa sa kanan. Si Michael Yang po yan. Ito yata isa si Lim Wenxiong o si Alan Lim. Tapos si Tony Yang, wala rito picture ni Tony Yang, ano. So, meron pa diyan Charlie Tan, Sammy Uy, sa drugs naman po 'yun. Davao Group. Yung Davao Group na sinasabi. At very powerful po itong mga ito. Kasi halos lahat, kahit po smuggling, involved din yung grupo ni Michael Yang. So drugs, smuggling, pogo, sabihin nyo na lahat, human trafficking, ayan. So matindi ito. At ang sinasabi lang po natin dito, yun po, isang tawag lang ni Duterte, nagbibigay sila ng pera. So just imagine kung si Sara maging presidente at ang nagpopondo sa kanya ay mga drug lords, pogo operators, smuggler, mga nangontrata sa gobyerno, yung Parmali, di ba? Nakikita po natin, nabe-verify po yung mga naunang investigasyon tungkol dito sa grupo ng sindikato na ito. Itong Davao Group na ito, na ngayon nga ay lumitaw na naman ang mga pangalan. So tingin po natin, yan lang yung involvement ni Madriaga. What if yung mga iba pa, na sigurado tayong mga tinawagan din ni Duterte. Kaya nga may sinasabi si Trillanes, may bangko sila Sara, na hinuhulugan ng drug lord. Talaga pong yan ay mapapatunayan naman pag lumitaw yung mga bank documents na yan. Pero anyway, dito po ay yan, malagim. Talagang sindikato po sa totoong buhay. Itong Duterte Group of Syndicates, na kahit sa panahon ng eleksyon, isang tawag lang ni Duterte ay nakakakuha siya ng daan-daang milyon. Hindi po birong halaga yan. Pero yun nga, at sino ang tagakuha niyan? Si Ramil Madriaga. So yun po yung mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.